ni wala man lang hawakan na business sa buhay niya. Paano yun? Naintindihan niyo ako? Or how can you teach? We don't even know what is your teaching all about. Kaya po nakita niyo kanina, di ba? Kumuha ko ng computer science, computer engineering, kumuha ko ng history, nag-master ako ng education, nag-law ako. All because I wanted to understand the universe. Kaya lang ang mali, may doktor ka na, magdo-doctorate ka pa, ano yun? Para babalik ka ulit sa grade 1, kaya nga nagdo-doctorate pa ganyan yan, magiging isa ka ng paham pagdating ng public ad. So hindi na ako dapat mag-doktor pa ng education at mag-doktor pa ako ng kung ano-ano. Tama, mali? Tama. Kaya, mga iba, mga pangalan na parang natatawa ako kung ikaw educated, doctor in blah, doctor, ang dami, dead. I cannot understand. I don't know. Maybe they're businessing their business. Entrepreneurship siguro yun, branding. No? But that's the ecology. No? Okay. So, at that time, I said, 0.001 lang kami. Pag nag-apply ako sa Lasal, di ako tatanggihan. Tama? Magkano doon per hour? 679. Pinakamababa, MA ka pa lang. Kapag doctorate ka na, when I was in I Academy, ang bayad namin, 1,002 per hour. No questions asked. Pag doktor ka, at magtuturo ka. No? Sa Dilasal, pag doctorate ka na, ganun, 1,500, 2,000 per hour. So sabi ko, magtuturo lang ako ng 3 oras, enough na, okay na ako. Ang yabang, di ba? Kaya ang hirap. Ako, papasok ng business, no way. Then suddenly, with the turn of events, nanawa ako sa gobyerno. Bumalik ako sa PUP, ayoko na ikwento, baka magalit sila. I just stayed here for quite some time, then I resigned again. The second time. No, 2000 bumalik ako, 2007, 2006 balik ako, 2007 again, June o May ata, resigned na naman, April pala, resigned ako after the graduation. So, tinanggap ko maging presidente ng isang private. The first time nag-private ako. Nung nasa private na ako, hala, yung board. Hindi ko naman, di ba, presidente ka, kung mag-table na pag-uusapan eh. Tapos ang usapan, pag school yan, libre ka, kasi ano yan eh, walang profit yan, non-profit ang school eh. So I was being instructed by the board, family business kasi, to raise the tuition. Kasi sabi ko, I can't ask for that. I'm sorry, I'm your president. Diba? I'm sorry, I'm your president. Sabi ko sa members of the board, with due respect. It's not a part of our agenda. I'm not asking for any increase because we can still survive. We can still manage the school even without increasing the tuition fee. Because PUP-an kaya ako. Na hanggang ngayon, 1250 pa rin. Nating pagpatayan kayo pag tinataas. So dala-dala ko yun, yung value na yun. Hindi naman ako humihingi. Tapos nagalit. Yes, you are the president, but we are paying you. Sabi ko, so what's your business here? I suppose your father, the founder of this, wala na po. Namatay na si Hongteng po. Your father was so clear in telling me, Edwin, kaya Global Reciprocal College ito dahil lahat ang estudyante dito ay gagawin nating scholar. Tapos may undertaking lang sila, pag-graduate nila, kaya reciprocal. Ibabalik nila, either magturo sila o mag-sponsor sila ng scholar. Ganun yung idea na ginawa kong school. Ginawa naming school ng tatay nila. Pero iba yung thinking ng mga anak. Business. I resign. Pukpuk ako. Then, if that is, I cannot agree with you and you don't agree with me, look for another president. I resign. Sabi naman ng board, kailan? Now! Ang taray. So, what about your salary? Inyo na yan! Hindi ako nag-biro. I didn't get my salary. Alis ako. Tak things. Then I was taken by I Academy. Yan yung high-end school na nasa Ayala. Yun. Yung boss ko is na 26 years old na national player ng badminton. Nagmamanis na isang eskwelahan, OMG. Alam niyo na kung mangyayari. And here comes a kid who understands what is education, what is educational management. Hala, gera na kami kaagad. Kasi may mga policies siya na hindi niya maintindihan at sinasabi ko, ganito po yan. You hired me practically to improve the system of your business. You don't believe me? Because then fuck your business.
Grabe. I'm not here para apakan ko yung pagkatao ko dahil sa binibigay nyo sa aking ganito karaming sweldo. Inyo na yung sweldo nyo. Again, after 6 months, I resign. Resign. Ang kulit eh. Kulit talaga. Tingnan nyo ba yung data ko? Puro after 6 months, pero kamahaba 1 year. Resign. Then suddenly, I found myself jobless. Jobless. At kung wala kang job, alam mo, yun yung entrepreneurship is yun nag-iisip ka, di ba? Mamaya, after that slide, may share ko sa inyo. It was the time that I have to look for my network. Kaibigan ko si Jojo Mitra, yung anak ni Speaker Mitra. Friends kami niyan, bata pa kami. Boss, trabaho. Ano ba? Halika, baka dito. Bigyan ng trabaho. Ano ba? Usap. Kung magkano ba sweldo mo na ganun po yun pagka as a friend? Kano gusto mo sweldo? Sir, pwede na 45,000. Buhay na pamilya ko. Okay. Ganun lang kadali. No? Knowing me, kung ano kakayanan ko din. Yung ginawa niya gumawa kami ng corporation, bibenta namin yung mga lupa nila sa Palawan. Sa problema, hindi ko alam kung paano yung pagbibenta ng lupa. Malay ko. Hanap ako. Nakita ako ng yung mga review, nagre-review, di ba dati, hindi pa na yan eh. Wala pang resa law. Yung sa, tag dito, yung real estate, di ba? Broker. So review ako. Naglalaro lang ako. Gusto ko malaman paano ba itong business na ito. Ginawa mo akong project manager ng Santa Monica Heights Development Corporation. Malay ko dito sa development. Sus Ginoo, alien sa akin yung lupa. Review. Lalaro lang ako sa review, di ako mapasok eh. Dito sa QCRB, baka member kayo ng QCRB. Tapos, exam pala. Okay, exam. Doon sa Makati University. Hala, yung mga klase ko, na matatanda na, hindi pumasa. Ako tuloy pumasa. Hanggang ngayon, yung lisensya ko, di ko pa ginagamit yun. Di ko nakapagbenta ng kahit 1 square foot. Pero lisensyado po ako, di ko ginagamit yun because I don't want to sell. Ayoko magbenta. Hindi ako nagbebenta. Talaga ayoko. So, okay. And then, suddenly, there was an offer. From a big consultancy firm. Di ko nababanggitin. And yung boss ko is the executive coach of Manny Pangilinan. Kilala si Manny Pangilinan? The man with the golden touch. No? Pero yung nasa likod pala ni Manny Pangilinan yung boss ko. Alam niyo kung magkano yung sweldo ng boss ko kay Manny Pangilinan? 1 million a month. Alam niyo kung anong trabaho niya? Just to fuck up and screw the ideas of Manny Pangilinan. Pag meron siyang iniisip, Vic kasi tawag. Vic, tinan mo nga yan kung tama yan. Usap tayo. Kasi who are you? Mga vice presidents, mga business associates ni Manny Pangilinan, who are you to crossword with Manny Pangilinan? Naintindihan niyo ako? Who are you? Sino magsasabing, mali yan, boss? Weak yan. But my boss is paid for that. Ang boss ko naman, magaling lang umorma. So naghahanap siya ng mga researchers na magaling. Kaya yan, yung Channel 5 na yan, kala nyo, after 10 mo, ang ano yan, within 10 years, ma-overtake na niya kung hindi niya kakainin ng Channel 7 o Channel 2. Ako yung nag-research, it's my company, papunta na ako dun sa entrepreneurship ko. Yung company ko ang nag-research nung TV5 kung bibiliin o hindi. At yun yung ikinoach ng aking boss. Yun yung kanyang business consultancy at doon ako natuto. So, ang dami naming blue chips na hawak. Kakayo lang ako ng ganito, meron ako 100,000. Alam niyo ba yun? Parang salita ako sa Johnson & Johnson, papatawanin ko lang sila. Pagbaba ko, 100,000 Edwin. Ang dali ng pera. Kaya lang, pag nag-meeting na, ito na po. Walang oras pagka-consultant ka. At alam niyo mga businessman, magaling, ang gabi, araw nila. Doon sila nag-iisip. Manny Pangilinan, natutulog yan, alas 9 ng umaga.
Grabe. So, na-expose ako. So, from product branding, to communication, to event organizing, to research, to team building, and all. Sinuga ako to research, sinuga ako ng aking boss. Then suddenly, dahil hindi ako sanay sa ganun, nagkaroon ako ng heart palpitation. I was 38 at that time yata. Tumaas na yung pressure ko, kamuntik na ako mamatay, hindi ko alam high blood na pala. But sometimes, opportunities come sa ganun eh. Then, sabi ko, hindi na, sir, okay na. I was receiving good salary then. Sabi ko, sir, pahinga muna ako, ayoko muna. Baka mamatay ako. Naisip ko, paano naman mabubuhay pamilya ko? Wala na akong sweldo, jobless na naman ako. Sige, gawa ko ng consultancy kong sarili. So, laro-laro lang yun. I started in 2009. Laro-laro lang. Sabi ko, pag ako nakakuha ng isang retainer consultant, alam ko na naman na isang politiko, dito lang ako sa mga local. Makakita lang ng 25,000 naman, okay na ako doon. Buhay na ako. Okay, so ginawa ko. So, una, magalang, isang kliyente, 25,000. Aba, nagkwento. Kasi mga politiko pala, maraming yan eh. Nagkwento, uy, magaling akong consultant, blah, blah, blah. Ala, kinuha naman ako ng isa, 50,000 naman. Tapos nagkwento na naman, aba, 3 na, 75,000 naman na, ako na tumatanggi. So I have found a mind. I was not selling. I was just innovating what the SWS and Pulse Asia is doing and are doing. Mas maganda yung presentation ko sa research, mas comprehensive yung presentation ko sa research, and then meron akong added na binibigay sa kanila na, kasi bonsai ako eh. At bata pa lang, nasa election na ako. So, I sound relevant to them. So, they're willing to pay. Hanggang sa napunta na ako sa Palawan, napunta na ako sa Surigao. Hindi ko makilala yun. Ang nagbibenta sa akin ay yung aking mga kliyente din. And that's my story, how I started the Global Zenith Research and Consulting. Indeed, it was an entrepreneurial leap. From my being a government, isang mayabang na nasa pamahalaan, professor kasi state you, puta, di ba? Tapos I will become dean, I can even be vice president, blah blah blah, doktor ka eh. Di ba? Sarap-sarap tawagin kang sir. Pero pagka-consultant ka na, ikaw yung sumiser. No? Alam mo, grade 2 lang yung mayor, sir! Ganyan ka, tatawag-tawag, pero gets nyo ako? So kung gusto maging entrepreneurial, basagin mo yung ego mo. Tanggalin mo yung ego mo, hindi ka na sir ngayon. Pero kapag ka, di ba, pagka division chief ka, sir, ma'am, blah blah blah, pero ano ginagawa mo? Is it enriching? No, paulit-ulit. Pasok ka, tapos sigaw, pasok na naman, sigaw, sweldo. Parang sa akin, working in the government is a pain in the neck. Kaya ngayon, may papel ako dyan, sweldo ko daw sa PUP. Sabi ko, kahit naman hindi ako sweldohan eh. No, hindi sa mayaman po ako, pero when you teach, di ba, like this, I will not be asking for anything. I know how is it. No? I know kung ano balik kapag ka nagbibigay ka, di ba? Sabi nga ni Mother Teresa, there's nobody so poor that you cannot give. There's nobody so rich that you cannot. Para din sa atin. Tama? So sige, tuloy tayo. Matatapos na ako. So measuring the entrepreneurship potential, ito po kailangan nyo. Nakita nyo po yan from that web, gamitin nyo po yan, tingnan nyo, mag-self-assessment kayo. From 0 to 4, sige, need for achievement, ano kayo? So think, 10 ba ang gusto nyo, yung achievement? So flat. Need for autonomy, ayaw nyo ng my boss. Gusto nyo oras, sarili nyo, etc. Nasaan ka? 2 ba yung gusto mo o 10 din? Then, need for power. Yung ikaw ang makapangyarihan, di ako kinokontrol. Yan ang entrepreneur, di ba? Pa ikaw may hawak. Ilan? Social orientation. Ano ka? Pag sinabi social orientation, ano ang alam mo sa lipunan? Baka wala kang alam. May need ka nga, pero wala ka namang alam sa lipunan. Ano gagamutin mo dyan? So, aral ka. Then, self-belief. Anong tiwala mo sa sarili mo? Then, endurance. Kaya mo ba? Na dati, ikaw ang sir, ngayon, babagsak ka. Ikaw ay yung sumusunod-sunod sa mga alam mong walang mentang tao. Pero kailangan mo, kasi yun ang trabaho mo. Naintindihan niyo po ako, exciting eh. No, then risk-taking. Kaya mo bang hindi sumunod ng 3 buwan?
habang inaayos mo yung business mo. Then market awareness, alam mo ba yung market? Creativity and flexibility. Okay? So yan po, bibigay ko na lang yan so that Sir Chong can give it to you. Then you can chart. Ano yung iyong score para maging entrepreneur? Next. Then, ito yung innovation ng entrepreneurship. From innovation, the heart of entrepreneurship innovation, sabi ko, then it has 3. Strategy, then you have to have vision, mission, goals, and then another one is capability. That's the talent, the execution, the technology, and the cast in it, the knowledge, attitude, and skill, and then the insights, the market, and the channels, and the consumers. So at the heart of that, power. Alam niyo yung pagka pinag-usapan ng tetra, power yan di ba? No? Yan, masyadong masonic yan. Pagka masonic symbol yung triangle. Triangle is always a symbol for power. Tama? Okay, so yan yun. The power of entrepreneurship is innovation that is actually that you are able to innovate strategy, innovate insights, and innovate your capability. Next. So, the 3 phases of entrepreneurship: know your purpose, and measure your passion, know your people, know the people, and then identify a problem and plan. It's the first phase. Second phase, then journey. And your journey, you need a lot of patience, persistence, perseverance, pain, and you've got to know politics. And finally, at the end of your journey is a new beginning. You will have your pride, you will have your profits, you will have your power, and you will have your possibilities, and pwede ka nang tumulong. Ako po ay founder din ng Save Mother Earth Movement. Noon, yung pera ko, kasi talaga iniwala ako sa environment, sige, bigay, pupunta kami ng libre lahat, ng participant, ng Palawan, pera ko lahat. Eh, ngayon, nag-entrepreneurship na ako, okay lang, parang corporate social responsibility ng aking business, tara, ganun pa rin. Mas madaling tumulong kung meron ka kapasidad na tumulong. Be an entrepreneur, be a social entrepreneur, believe in yourself, and get out from the box. Na kung saan pinalaki tayo, na tayo ay nag-aaral para sa trabaho. Yun lamang po, maraming salamat. Mabuhay.